Narito ang mga balita sa araw na ito. Bangka, tumaob, 24 patay. Hindi bababa sa 24 na katao ang namatay matapos tumaob ang isang overloaded na bangka sa isang ilog sa lalawigan ng Mine Dombi sa Congo. At maaaring tumaas pa ang bilang ng mga namatay dahil marami pang pasahero ang nawawala ayon sa isang lokal na opisyal nitong Miyerkules. Tumaob ang bangka na may tinatayang 250 hanggang 300 pasahero noong linggo ng gabi matapos nitong tamaan ng mga troso sa ilalim ng tubig ayon kay Kuto Territory Administrator Jackie Niensa. Overloading ang pangunahing sanhi ng insidente. Aniya, there was an imbalance in the boat and the panicked people went to put the weight on one side causing the boat to tip over. Sinabi naman ni Fidel Lizoringo, isang leader ng civil society sa teritoryo, na 43 katao ang nakaligtas. 800 katao sa Laos, arestado dahil sa cyber scam. Arestado sa Laos ang halos 800 katao na sangkot sa isang cyber scam network na nagpapatakbo sa isang kahina-hinalang special economic zone sa border ng Myanmar at Thailand ayon sa local media. Kamakailan lamang, pinaghihinala ang sentro ng mga iligal na aktibidad ang Golden Triangle Special Economic Zone sa probinsya ng Bokeo sa Laos na kilala sa mga Chinese-owned casino at hotel. Kabuuang 771 tao ang naaresto nang wasaki ng mga otoridad ang online fraud ring noong August 12 ayon sa ulat ng Laotian Times ngayong linggo. Kabilang sa mga naaresto ang 889 na kalalakihan at 282 kababaihan mula sa 15 iba't ibang nasyonalidad. Karamihan sa kanila ay mula sa Laos, Myanmar at China, ngunit mayroon ding mula sa Burundi, Colombia, Ethiopia, Georgia, India, Indonesia, Mozambique, Tunisia, Pilipinas, Uganda at Vietnam. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Kapatid at kaibigan ni Guo, nahuli na. Nahuli na ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at ang kaibigan nitong si Cassandra Leong na kinumpirma mismo ni Senator Risa Ontiveros nitong Huwebes. Independently verified the apprehension of Cassandra Leong and Alice Guo's sibling Sheila Guo. We commend the Indonesian authorities for their decisive action in upholding the law and maintaining security. This is a promising development and a testament to our collective efforts. Binigyang diin ni Hontiveros na pananagutin ang mga ito sa pagtakas sa mga pagdinig ng Senado. Nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Indonesia ang dalawa ayon kay Secretary Benhur Abalos ng Interior and Local Government sa isang naunang pahayag. I received a report last night galing kay Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil na dalawa sa kasama niya ay nakadetain na sa Indonesia. Saad ni Abalos. Paalis na sana ng Indonesia ang dalawa nang sila'y masabat ng mga lokal na otoridad. Inaasahang ibabalik ang dalawa sa Pinas. This goes to show how human trafficking facilitated by POGOs is a regional problem that needs a regional, even global solution. Mahigpit na binantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makakapagbigay linaw at makapagtuturo na mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ano nga ba ang kinalaman niya kina Alice Guo, Harry Roque at iba pa? Samantala, patuloy ang mga lokal na otoridad sa pagsasagawa ng manhunt operations upang mahuli rin si Alice Guo na pinaniniwalaang namataan sa Kuala Lumpur Airport noong July 21. Sino ang nagpupuslit sa kanya at sa kapatid ni Alice Guo para makalabas sa bansa? At bakit butas-butas ang sistema natin sa immigration? Naniniwala ako na masasagot lahat yan sa ating susunod na hearing. Inaasahan ko rin ang pagdalo ni Cassandra Leong at Sheila Guo sa ating hearing sa Martes. Mananagot sila sa pag-iwas nila sa Senado. Guo, nasa Indonesia pa. BI. Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI nitong Biyernes na nananatili pa rin sa Indonesia ang napatalsik na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo at wala pa siyang tangkang umalis ng bansa. Sa tracking po ng ating counterpart doon, confirm po na sa Indonesia pa po. Wala pa pong attempts ng paglipat o pag-transfer sa ibang bansa itong si former Mayor Alice Guo. Saad ang tagapagsalita ng BI na si Dana Sandoval. Ayon kay Sandoval,
Nasa Indonesia pa rin ang kapatid ni Guo na si Wesley sa kabila ng impormasyong ibinigay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na siya ay nakalabas na ng bansa. Siniguro naman nilang tinitignan nila ang Indonesia counterparts ng BI upang malaman kung may update sa biyaheng ng mga ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Lisa ng Blackpink magpe-perform sa 2024 VMA. Magtatanghal ang Blackpink member na si Lisa sa 2024 MTV Video Music Awards. Nagaganapin sa September 11 sa UBS Arena sa New York. The rock star #Lisa is making her solo performance debut at the 2024 VMAs. Watch live Wednesday, September 11, only on at MTV. Ipinost ng VMA sa X. Ang agency ni Lisa, Loud, ay nag-anunsyo rin. Lisa is performing at the 2024 VMAs. Make sure you tune in on Wednesday, September 11 at 8 p.m. PST on at MTV. Kasama si Lisa sa isang batch ng mga performers, kabilang sina Lenny Kravitz, Halsey at Benson Boone. Ang bagong kanta ni Lisa na Rockstar ay nominado sa 4 na kategorya sa VMA: Best K-pop, Best Editing, Best Choreography, at Best Art Direction. Inilipat ang petsa ng VMA ceremony mula September 10 na ngayon September 11 na dahil sa US presidential debate ni na Vice President Kamala Harris at dating President Donald Trump. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.